The prosecution remains hopeful Vice President Sara Duterte will face the impeachment court. May live report si Isaiah Mirafuentes ng Abante mula sa Senado. Isaiah, go ahead. May second week na nga na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At hanggang sa ngayon nga may umaasa pa rin ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na haharap si Vice President Sara Duterte sa paglilitis. Sa ginanap na press conference kanina, sinabi ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong na ang hindi pagharap ni VP Sara sa trial ay nagpapakita ng kanyang hindi pagrespeto sa konstitusyon. Anya, mahalagang marinig ng taong bayan ang katotohanan at kanyang mga paliwanag sa mga aligasyon laban sa kanya. Subalit para sa prosekusyon, sa ngayon nila ay hindi pa nila isusumite ang request na sa impeachment court na ipasampi na ang bise. Samantala, masaya raw ang prosekusyon sa kasalukuyang takbo ng paglilitis. Nila, they are achieving their goal in every trial dates. May patungkol naman nga sa inaasahan nating magaganap sa impeachment trial ngayong linggo ayon kay House Trial Spokesperson and former Representative Ace Barbers. Kung noong nakaraang linggo raw ay napatunayan nila yung tinatawag na authenticity sa kanilang mga ebidensya, ngayong linggo naman daw makikita natin kung karapat dapat pa si Vice President Duterte sa kanyang posisyon. Samantala may ngayong tanghaling ito, makakasama natin live ang isa rin sa mga House Trial Spokesperson, si Representative Zia Alonto Adjong. Hi Kong, magandang tanghali po. Magandang tanghali, At tinanong akong nasa ika-4 na araw na tayo ng impeachment trial against the Vice President. I know, 2 taon natin to hinintay kasi noong 19th Congress, meron na ring impeachment sa House of Representatives. What's your current assessment, Kong, sa nangyaring trial? Well, masaya tayo dahil tuloy-tuloy yung proseso. Yun naman ang parati nating sinasabi, magkaroon ng proseso na tapat, magkaroon ng proseso na naayon sa ating saligang batas at mapakinggan yung mga ebidensya na dapat nating ipakita sa ating taong bayan. So, itong impeachment trial, ito ultimately, ito yung sinasabi nating pananagutan na yun naman talaga yung nakasaad sa ating saligang batas at yun ang nararapat na may palahad natin sa ating taong bayan. This is all for them, no? Because we are setting the standard, the fitness of elected official, especially those who are elected in the highest echelon of our government. Kung I understand, no, masyado pang maaga kasi nga nagka-4 na araw pa lang tayo. But as of this time, kung can we say na ba that are we winning this trial? Well, unang-una, sa palagay ko, dahil nag-umpisa na ang proseso nito at nakita na at nailahad ng ebidensya, that alone will really serve the very purpose of why there's an accountability mechanism in the Constitution. Kung titingnan mo sa konteksto na yun, dahil para naman talaga ito sa ating taong bayan, sa ngayon, successful yung ating ginagawang pagpapatakbo ng ating paglalahad ng ating mga ebidensya. So whatever is being discussed in the trial, para naman ito sa taong bayan, ang panalo talaga naman dito ay ang taong bayan. Kung matanong ko na rin to, no, last week nagpunta si VP Sara pero hindi humarap sa trial. Sinabi na naman niya yung salitang bloodbath. Though last year pa natin yung naririnig sa kampo ni VP. But as a spokesperson, kung do you now feel ba yung tinatawag niyang bloodbath? Well, hindi ko alam kung ano yung konteksto na sinasabi nilang bloodbath, no? Medyo violente yung kanilang pag-frame nitong kanilang narration, no? Pero ang sa atin, nakita natin na base doon sa mga sinasabi nila that they are ready to answer the allegation, they are ready to face the allegation at the proper forum. Nandito na po tayo sa proper forum pero mukhang wala pa rin, no? Hindi pa rin natin nararamdaman yung kanyang pagpapresenta o pagpupunta sa impeachment trial. Rather, nung pumunta po siya dito ay hindi rin po siya nag-accept ng mga katanungan para mailahad niya at masagot niya from her own from the Vice President herself to deny the allegation. Hanggang ngayon ay wala pa naman talagang denial as to the per articles in the impeachment complaint. So sa nararamdaman natin mukhang ganun pa rin yung kanilang strategy, no, o ginagawa. Sinasabi nila ito sa maraming tao na handa sila. Subalit doon mismo sa actions ng respondent ay hindi natin nararamdaman yung kanyang sinasabi na willing siya, may bloodbath pa nga. So wala
hindi natin masyadong nararamdaman. Oo. Kung last question lang from me before natin ilipat kay Mai yung pagtatanong, no? Speaking of threshold, iba-iba pa yung pananaw ng taong bayan regarding this, but according to the presiding officer, Senator Chis Escudero, 16 na dapat ang required number of votes. But does the prosecution has planned ba to question it sa impeachment court or either sa Supreme Court? Well, obvious naman po yung sa House Prosecution Panel, hindi ho tayo gagawa ng hakbang para i-questionin yung threshold, no? Kasi unang-una ito po ay kinakailangan ng proper interpretation ng proper na institution. Pag sinabi po natin constitutional requirement, ang meron lang pong mandato para diyan ay ang ating Korte Suprema. So ang ito pong ganitong klaseng school of thought, lumabas po ito dahil sa current na membership ngayon ng Senado. Ang ibang nagsasabi dahil hindi accessible para sa kanila na mag-umattend ng trial at magbigay ng kanilang sound judgment dahil wala ho sila sa trial. Ang intention, ang sinasabi ng ibang legal luminaries, ang intention talaga ng Constitution ay para mag-respond ang Senado sa pangangailangan na kailangan itong mag-respond at hindi siya ma-tie up doon sa actual na number o nire-require na number para mag-render ng judgment. So yun naman yung isang train of thought, no? I mean yung school of thought. So tayo naman, pinapakinggan naman natin at these are valid. What is important really is ito yung indication na ang ating taong bayan ay invested dito sa trial na to. Ito yung mga indication kung bakit lumalabas yung ganitong interpretasyon ay nagdi-display ito, nagpapakita na importante itong proseso na to. At gusto nila marating yung point na makarender ng judgment ang Senado na walang maaaring walang magiging hadlang or legal challenges kung ito man ay umantong doon sa punto na magbibigay na ng judgment ang Senado. So yun ang nakikita nating mensahe. Yung ating taong bayan pinapakita how important this is to a point that there are now different legal opinions that ensures the Senate's responsiveness, level of responsiveness when it comes in the event that they will render their judgment based on the actual participants or members of the Senate who will be sitting there as judges, not only as senator but as judges in the impeachment. So anyone can question it, not just the prosecution, even individual or a group can question it to the Supreme Court. I will tell you, Asaya, right now, we can guarantee to the people, hindi po gagawaan ng hakbang ang House Prosecution Panel para questionin yung threshold because we still respect and rely and comply with the decision of the court. As to mayroon bang magpa-file dyan, karapatan naman lang bawat Pilipino na magpunta sa Supreme Court para magkaroon ng judicial review yung mga isang bagay na pagkakaalam po nila ay importante sa ating bansa. Ito pong impeachment trial na ipakita po nitong mga different school of thought na importante po sa kanila itong impeachment trial na to. At doon tayo masaya dahil ang taong bayan nagpapakita na invested na po sila at gusto nila pong tumakbo itong proseso at matapos na po itong proseso na ito. Bulit natin kay Mai, baka may tanong kamay kay Representative Adjong. Magandang hapon po, Representative Adyong. I have two questions, but unfortunately we have very little time. I hope we can squeeze this in. Doon lang po sa BIR box, di ba, ipapasabpina nyo daw ito sa Wednesday, mapapag-usapan ito. How much of a pushback are you expecting from the defense? Because you're saying this is critical to your case to prove alleged unexplained wealth. Pero napagdebatihan na ito doon pa lang sa pre-trial conference. May, kung yung regarding yung tinatanong ni May, yung regarding nga sa pagpapasabpina, yung mga documents, ano na po ba daw ang update dito sa ngayon? Sa ngayon, magpa-file na po, magre-request na po ang House Prosecution Panel today ng subpina doon sa mga ITR
yung contents ng box na yon at yung mga sa AMLA, pati na rin po sa BIR. So we will the House Prosecution Panel will file the necessary request for the court to release the subpoena. Sa ngayon, pagkakalam ko, ifa-file pa lang. Alright, do you have any question, Mike? I think the audio is not very clear, no? We have very little time as well. Pero maraming salamat, Isaiah Mirafuentes at Representative Zia Alonto Adyong mula sa Senado.